Eto, napakaganda. Nagamit laban kay Duterte yung mga inasal ng mga DDS ng pamilya ni Duterte habang siya ay inaaresto. Yan po ang pinaka naging dahilan. Kaya hindi pwedeng pagbigyan ang petition nga ng grupo ni Duterte for an interim release. Inisa-isa dito sa article na ito ng Philippine Star, inisa-isa po yung mga nagamit laban sa mga Duterte. Di ba nga pag inaaresto, yung Miranda rights, pwede kang kumuha ng lawyer kung wala ka, kung wala kang kakayahan, bibigyan ng lawyer, at kung kailangan manahimik ka dahil kung ano man ang sabihin mo ay pwedeng maging laban sa iyo, gamitin laban sa iyo. Yun ba yun? Anyway, so eto, unang-una daw, eto ang pinakamasaklap, unang-una, sinabi kasi ni Digong kay General Torre na, or yung arresting officer na, you just have to kill me. Diba nung inaaresto nga, nag-resist si Digong. Ang sabi dito, sabi ng prosecutor, it does not accept or hindi kasi tanggap ng mga Duterte ang legitimacy ng legal proceedings against him as evidenced by his statement that arresting officers would just have to kill him in order to bring him to court. Yun ang basihan, kaya hindi pwede talagang pagbigyan ng petition. Kasi daw, pag nirelease si Digong, ano daw ang kasiguruhan nila? Na appear etong si Digong pagdating ng trial. Dahil nga dito sa kanyang sinabing ito, napatayin niyo na lang ako kaysa daw siya ay maaresto. You see, ang ganda. Isa pa, yung pananakit daw na itong si Hanelet Avancenia. Kung naalala niyo po, Avancenia was caught on video hitting an arresting officer with her phone when the former president was being arrested. Ayun, ginamit din yon, nagamit din yon laban kay Digong. At syempre, ito daw yung pinakamatindi ito yung pinakamatindi. So sa tingin ko, ang nagpahamak talaga kay Digong ay yung mga nasa paligid niya at yung mga DDS natural. He also noted the repeated claims of Duterte's family, lawyers, and supporters that he was kidnapped or abducted by the Philippine government and the ICC. Diba? Yun yung narrative nila na illegal ang pagkaka-aresto. It was kidnapping. So ngayon, ang punto ng ICC prosecutor ay ganito. Pag ang isa bang victim of kidnapping ay nakatakas, sabihin na natin, nakawala sa kanyang kidnapper, babalik pa ba siya sa kanyang kidnapper? Di ba hindi na? Kaya malabo yung interim release na yan dahil kuno nga, posibleng hindi na mag-appear si Digong pagdating ng trial, kung kailan man yan, siguro mga 45 months pa from now, pues posibleng hindi na daw mag-appear nga itong si Digong pagdating ng trial. Napakaganda ng senaryo na ginamit at yun nga, ulitin natin, pinahamak ng mga Duterte supporters ng pamilya ni Digong at yung mga personalidad na nasa paligid ni Digong, si Duterte mismo. Kayo ang nagpahamak dahil sa claim nyo na kuno ay kinidnap si Digong. Good luck.